Yan, okay. So good evening po sa lahat mga kapatid at maraming salamat po na kayo po ay narito po ngayon. So tayo po ay nasa 18 po participants and thank you so much po. At tayo po ay mag-pray. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat muli po sa gabing ito na niloob niyo muli na kami po ay magkatipon. Salamat po. Ang iba ay nasa Leyte, sa Mindanao, sa iba't ibang lugar dito sa Luzon ay kasama po namin at ibang-ibang mga brethren sa iba't ibang local churches and ang ibang mga pastors and members. And salamat Panginoon sa ganitong pagtitipon Panginoon na upang patuloy po na kami po ay matuto, malaman namin yung mga dangers po na para po kami mabigyan ng warning Panginoon upang kung sakali mang ito ay mangyari po sa aming mga local churches ay kami po ay nakahanda at alam namin kung ano yung mga biblical na pamamaraan na aming gagawin. At kayo po Panginoon muli po, kayo po ang tagapagturo, hindi po ako, kundi gamitin nyo lamang po ang inyong lingkod bilang daluyan ng mga katotohanan na mapapakinggan po na maituturo po ngayong gabi Panginoon. Kaya po, niling po namin ang inyong gabay, ang understanding po sa lesson pong ito. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, muli po, magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Ayan, pumapasok na po halos ang lahat. Sige po, at isi-share ko na po ulit yung ating PowerPoint ngayong gabi. Wolves in the Churches. At kuklose ko muna po yung aking And then, sandali lang po. Yan. Okay. So, ngayong gabi po ay nagpapatuloy po tayo dito sa ating Wolves in the Churches. Nakagawa na po tayo ng napakinggan na po natin yung introduction po nito. So, tayo po ngayon ay nasa chapter 1 na po tayo. Okay? Chapter 1 na po tayo. Wolves among the flock. A biblical reality. Ito po yung ating chapter 1. Mga lobo, no? Sa gitna ng mga tupa. At ito po talaga po ay biblical reality, no? Totoo po ito, mga minamahal. So let's go po sa ating introduction ngayong gabi. Before we speak about wolves, we must first understand this truth. Bago po tayo dumako dyan sa mga, dito sa ating pinaka-topic na wolves in the churches, ay kailangan maunawaan muna natin, the danger we are about to study is not imagined. It is revealed in Scripture. Hindi po ito something na parang imagination lang ng inyong lingkod, no? Na parang bang nag-i-imagine lang tayo na mayroong mga masasamang espiritu sa loob ng mga churches. Ito po talaga po ay pinahayag ng salita ng Panginoon. Many today think that problems in the church only come from the outside. Totoo po ito. Iniisip natin na kadalasan po problema ng ating mga churches po ay galing sa labas. Persecution, unbelief, or the world. Maging sa batasan po. Marami po kami na-encounter po ng mga problema na galing sa labas. But the Bible teaches us, ito po, something very serious. Some of the greatest dangers come from inside the church. Actually po, maging sa church po namin, matagal na po yung church namin sa Batasan, mas malaki po ang damage na kinikreate na problem po nitong kaaway nanggagaling sa loob. Hindi galing, bagamat may experience po tayo, may mga karanasan po tayo mga minamahal na nagkaroon po tayo ng problema sa ating church sa galing sa labas, galing sa mga unsaved, galing sa community. Pero ang malaki pong dagok o malaking kinikreate na damage po kapag ka ang problema po nang galing po sa loob. Siguro po makaka-relate po kayo dito. At marahil may mga kaibigan po tayo ngayon, mga kasamahan po ngayong gabi ng mga churches na naka-experience po ng ganon. This is not meant to create fear but to awaken us to truth. Hindi po ito para tayo po ay takutin, kundi para gisingin po yung ating kaisipan, yung ating kaunawaan patungkol sa katotohanan na to. From the Old Testament to New Testament, God has always warned His people about false prophets, false teachers, and deceivers. Sa ating introduction, talakay natin na nagbigay ang warning ng
ang Panginoon sa Old Testament, sa New Testament, ng mga false prophets, false teachers, and deceivers. These are what the Bible describes as wolves among the flock. Let's go to the first point. The first attack was against the Word of God. First and foremost po, yung unang-unang atake ng kaaway po ay patungkol po sa salita ng Panginoon eh. Sabi ng Diablo, si Satan, yung serpent, hath God said sa Genesis chapter 3 verse 1. Ang unang-unang pagpasok po ni Satan kumbaga sa kasaysayan ng Bible ay ang unang-unang inatake niya po yung sinabi ng Diyos. Totoo, sinabi ba ng Diyos? The first time deception entered human history, it came through words. Satan did not attack Adam and Eve with violence. He attacked the Word of God. Mga minamahal. He questioned it. Anong ginawa ni Satan? Okay? Nang serpent po doon sa Garden of Eden. He questioned it. Hath God said. He twisted it. And he replaced it with his own version. Sabi ng Panginoon sa chapter 2, sa araw na kanin ninyo yan, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Pero ang ginawa ng binaligtad po niya yun, yung kanyang sarilang version, hindi kayo mamamatay. Okay? This is very important, brethren. Wolves do not begin by destroying openly. They begin by changing what God said. Yan po ang trabaho ng mga wolves eh. Okay? Hindi nagsisimula sila na unti-unti baguhin ang sinabi ng Diyos. That same method is still being used today. At hindi po nagbabago ang taktika ng kaaway po pagdating po sa mga bagay na yon, mga minamahal. Okay, let's go to point number 2. God warned His people in the Old Testament. Balikan po natin ng konti, bagamat doon sa ating introduction ay natunghayan natin na nagbigay po ng warning ang salita ng Panginoon in the Old Testament. Sabi sa Jeremiah chapter 23 verse 1, "Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord." I want you to note the word pastors. Hindi po galing sa loob eh. Woe be unto the pastors. At hindi lang pastora, pastors, plural eh. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Even in the Old Testament, God rebuked leaders who harm His people. These were not outsiders. Hindi po ito mga outsiders eh. These were supposed spiritual leaders. Jeremiah chapter 23 po, verse 21. Once again, buksan po natin. Kanina, verse 1. Ngayon, basahin po natin. Hindi ko na po nilagay dito sa ating PowerPoint yung kabuuan ng verse. Pero, buksan po natin Bible natin. Jeremiah chapter 23 po. And verse 21 this time. Okay? Tingnan natin, Jeremiah chapter 23, verse number 21. Ang sabi po sa verse 21, "I have not sent these prophets, yet they ran. I have not spoken to them, yet they prophesied." This means there were men who preached, taught, and led, but God did not send them. Alam niyo, ang daming mga nagpapakilala sa panahon natin ngayon. Nangangaral. Sabi daw nila, sinugo daw sila. Yan po, nangyayari po. Kung ano yung nakikita natin sa Old Testament, kaya nga, nangyayari po sa ating kapanahunan itong mga bagay na to, mga kapatid. Okay, Jeremiah chapter 5, verse 31. Jeremiah. Tawag tayo sa Jeremiah chapter 5 and verse number, dali po ha, Jeremiah chapter 5, verse number 31. Babasahin ko na po. "The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means, and my people," etong problema eh, may mga false prophets na mali po eh, nagpa-prophesy falsely. Okay? Ito masakit. "And my people love to have it so. And what will you do in the end thereof?" This is very serious. Not only were there false prophets, here's the problem, but the people accepted them. Ang problema sa panahon natin ngayon, katulad ngayon,
Ang daming mga maling nagtuturo. And yet, ang sabi doon sa Jeremiah 5:31, the people love them. Okay? Maling-mali na yung mga itinuturo, yung buhay nila, bulok, hindi maganda. And yet, the people accepted them. Why? Because they spoke what the people wanted to hear. Yan ang problema kasi. Okay? Yun lang, yung kanila kasi sinasabi, yung gusto lang marinig ng tao. Let's go to point number 3. The Lord Jesus gave a direct warning po. Direct warning po. Anong direct warning ng Panginoon? Sa Matthew 7:15. Beware, sabi ng Panginoon, of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly, itong nakakalungkot mga kapatid eh. Alam niyo kung bakit napakadelikado itong mga to? Kasi pag pumasok sila sa mga local churches, hindi naman sila ang anyo nila ay wolves eh. Kundi sila po ay nagdadamit ng tupa, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Jesus said one word, beware. Nakita nyo? Beware. Anong ibig sabihin nun? That means, be alert. Yan po ang purpose nitong ating lesson ito. Maging alerto po tayo. Be careful. Maging maingat po tayo. Do not trust easily. Huwag po tayong basta-bastang magtitiwala. Mga minamahal, for the past 37 years in the ministry, ako po, madali po kung mapalagay ang loob sa isang tao eh. Opo, totoo po yan. Okay? And then later on, meron pala siyang masamang motibo. Siya po pala ay wolves. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, beware. Okay? Ano ibig sabihin nun? Be alert. Be careful. Do not trust easily. Notice carefully. He said, they come in sheep's clothing. Mga minamahal, they do not look dangerous. Ito yung nakakatakot po eh. Ito po yung masalimuot na nagaganap po dito sa mga wolves na to. Hindi po sila nakakatakot pagka pumasok eh. They do not appear as enemies. They look like part of the church. But inside, they are wolves. Kaya nga sabi ng Panginoon, beware! Ibig sabihin, maging alerto tayo mga minamahal. Maging maingat tayo and do not trust easily. Let's go to point number 4. Not only yung Old Testament, si Kristo, the apostles confirmed the same danger. Sabi ni Pablo, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Merong mga papasok po, sabi ni Pablo, pagka is talking about his death. Okay? Hindi yung departing na magpapakalayo-layo na siya, no. He's talking about his death. Dahil alam niya, malapit na siya pong bitahin po dyan eh. Kaya sabi niya, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Paul did not say, maybe. He said, I know. Hindi niya sinabi ni Pablo na, baka mayroon pumasok pagkatapos kong mamatay, ay baka hindi, 7. Ang sabi niya, I know. Alam talaga ni Pablo, mga kapatid, na mangyayari po itong bagay na to. This was certain. Sabi niya sa verse 30, also, hindi lamang papasok galing sa labas, ang sabi niya sa verse 30, also, of your own selves shall men arise to draw away disciples after them. Ito yung pinaka nakakatakot. Hindi lamang, kaya po ang church po, ang local church po, dalawa po ang babantayan mo eh. Yung galing sa labas at yung nanggagaling sa loob. Also of your own selves shall men arise to draw away disciples after them. This is one of the most dangerous truths na sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Some wolves come from within the church itself. Nakakatakot po ito yung galing sa loob.
Akala mo, sheep siya. Akala mo, tupa. Yung pala, wolves pa siya. Wolf pala siya. Okay? They do not only attack from outside, ito po yung but they also rise from inside. Kaya, kino-confirm itong danger na to, hindi lamang sa Old Testament, hindi lamang ang ating Panginoon, kundi maging yung mga apostles ay ganun ding the same danger po, kino-confirm po nila ito. Now, let's go to point number 5 po, dito po sa ating wolves among the flock, yung ating chapter 1, a biblical reality. False brethren enter quietly. Okay? Basahin po natin ang buo po ito sa Galatians chapter 2, verse number 4. Galatians po. Basahin po natin ang mga Bible po natin. Galatians chapter 2, verse number 4. And that because of false brethren, unaware, brought in. Okay? Anong ibig sabihin nun? False brethren, unawares, brought in. Hindi mo na ramdaman, hindi mo na sense, hindi mo na discern. Okay? Quietly, nakapasok sila. Who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Nangyari po sa church sa Galatians. Tingnan niyo po sa chapter 1. Medyo magtagal tayo ng konti dito. Galatians chapter 1. Imagine mo si Apostol Pablo na ang nagturo ng gospel sa church sa Galatia, ha? Si Pablo na to. Tingnan niyo. Pagkatapos po, pasinin po niyo yung kanyang sinabi sa verse 6 po. Galatians 1:6 po. Sige po, takbo po tayo sa Galatians 1:6 po. Okay? Ang sabi sa verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Tinuruan niya ito ng ebanghelyo. And yet, nagulat siya. Napakabilis ng pangyayari. Meron kasing nakapasok na mga false brethren sa loob ng church sa Galatians Okay? At ito yung naging dahilan, sabi niya sa verse 6, no? Sabi niya po, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. May nakapasok po Sino ito? Mga false brethren, mga kapatid. They do not announce themselves. Alam niyo yung mga false brethren na to? Hindi po naman nila i-ano sarili nila They do not say, we are here to deceive. They enter quietly. They blend in. Na para bang mga tupa ng Panginoon. Na para bang talagang mga naging membro, they blend in, naging bahagi ng church membership. Naging bahagi ng mga gawain. Okay? They observe. They enter quietly. They blend in. Itong mga wolves na to, they observe. And then slowly, ito po nakakatakot, they begin to influence. Dahan-dahan. Walang kamalay-malay si pastor. Iniisa-isa na yung mga tupa ng Panginoon. Ito po ay biblical reality po, mga kapatid, na dapat po nating bantayan sa ating mga churches. Itong mga wolves na to, mga minamahal. Let's go to point number 6. The danger in today's churches. Pumunta po tayo dito sa yung panganib po ng mga churches ngayon. Today, many churches are not prepared for this danger. Actually po, majority po ng mga churches po hindi po nakahanda pagdating po sa bagay na to. Kaya isang wolves lang ang nakapasok sa isang church, dahan-dahan, umabot ng taon sa doon, and then marami na siyang na-influence, masyasak na lang ang church, wala na. Sumabog na, na-split na. Dahil may nakapasok na wolves. Mga minamahal. May nakapasok na lobo sa loob ng local congregation.
Why? Because many believers are taught. Bakit po hindi nakaprepared po yung mga churches? Bagamat may danger po na mababasa sa Bible about this, itong mga taong ito, bakit hindi po nakahanda ang mga churches sa danger na to? Why? Because many believers are taught to be loving but not discerning. Yan ang problema eh. Mahalin natin sila. Pero walang discernment. Hindi tayo nagkakaroon ng sense of awareness na, minsan, alam nyo mga kapatid, may mga naging kaibigan ako ng mga even pastors. Nakakakita ko ng mga red flag eh. Na talagang parang nakikita ko talaga. And yet, dahil nandun yung ating pagmamahal, pagmamalasakit, pero hindi natin alam, isang araw, siya po yung sisira sa ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Bakit hindi po tayo nagiging handa sa bagay na to, sa danger na to? Kasi, tinuruan tayo na to be loving but not discerning. To be loyal but not careful. Tinuruan tayo, hindi naman po masama na tayo po ay maging mahalin natin yung bawat isa, yung mga leaders sa mga churches. Pero maging careful tayo kung ano na ba, baka hindi na, imagine mo mga kapatid, meron pong siguro medyo hindi na ako accurate dito, no? Merong isang pastor na, pero sa susunod siguro pagtatalaki ko, ipapakita ko po sa inyo po. Naging headline po ito sa USA po eh. Magaling po ito na preacher. Okay? Alam nyo bang nakumbinsi po niya yung kanyang buong church na uminom ng lason? At I think, I'm not accurate, pero ano ko po yun, i-confirm ko po sa susunod po na ating broadcast po sa Sunday. Ay nasa 300 pataas, I think, yung namatay nung araw na yun. To be loyal but not careful. To be united but not grounded in truth. Mag-unite tayo. Kay Jesus ka, Jesus din ako. Magkaisa tayo. But not grounded in truth. Alam po ninyo, ang dapat po, ang fellowship natin, mga kapatid, hindi po yung dahil sa ano pa mang bagay, kundi dapat ang magbabinding sa atin yung katotohanan, mga kapatid. So kaya maraming mga churches, hindi po nakahanda dito sa danger na to, dahil ito po kasi yung ating mindset, to be loving, but not discerning, to be loyal, but not careful, to be united. Ang goal natin, magkaisa, but not grounded in truth. In many Filipino and Asian churches, respect for leaders is very strong. And this is good. Wala pong masama ron. But it can become dangerous when believers stop examining teaching. Isang patutuo ko po sa inyo nung may binabible study kami sa Santa Maria, matagal din po yun. And I pray na sana ay hindi ko pala nakausap si Pastor Wilbin tungkol dito, no? Pero anyway, papalo ko po sa kanya to. Mapalo po yung pamilya na yon sa Santa Maria. Matagal po, 1 taon ko pong binabible study. Sila po ay nasa isang maling church. Maling doktrina. Okay? Hanggang sa unti-unti, pinakita ko yung mga katotohanan na nakita nila yung mali na mga doktrina. And yet, ito po yung problema sa pagiging Pilipino eh. Sabi nung nanay, Pastor, napamahal na ako eh. Napamahal na po ako doon sa pastor na yan, dyan sa church na yan. Okay? Hindi ko naman sinabing hindi ipagpatuloy pagmamahal. But kailangan tingnan natin, hindi po yung, ang pinag-uusapan dito natin, mga kapatid, hindi po yung personalidad ng pastor eh, kundi ano ba yung tinuturo niya? Totoo ba? Hindi, ang bait niya. Marunong siya makisama, matulungin siya. Hindi, ano ba yung teaching niya? Mga kapatid, a church that does not test teaching will slowly accept error. Kapag ka po
ang church natin ay hindi po natin tinetest yung mga teaching na itinuturo sa pulpito. Kung ito ba talaga ay biblical, dahan-dahan tatanggapin natin yung error, mga minamahal. The danger in today's churches. Now, let's go to point number 7. Why this church must be taught today? Bakit po itong lesson ito, wolves in the churches, dito sa ating chapter 1, wolves among the flock, a biblical reality. Bakit itong katuruang ito, itong lesson ito ay dapat maituro sa ating panahon ngayon? Many modern churches avoid this subject in the name of unity, positivity, and or growth. Maging positive ka lang. Magkaisa tayo. Mas maganda yung dumami tayo. Huwag natin pag-usapan yung mga wolves na yan. Maraming ma-open. Okay? Yet silence does not eliminate danger. Tandaan po ninyo. Hindi porge nagiging tahimik tayo dyan sa bagay na yan, akala natin na eliminate natin yung panganib. It enables it. A church that refuses discernment becomes fertile ground for deception. At yan po yung dahilan ng mga pagbagsak ng mga local churches. Wala na pong discernment from the Word of God. At ito po ngayon ang nagiging lupain ng mga false teachers, ground for deception, para magtanim sila ng mga maling doktrina, mga minamahal. The biblical church must balance. Ano po? Yung isang biblical church, ito po yung dapat nating ibalanse. Love with truth. Dapat nababalanse po natin yung pagmamahal at saka yung katotohanan. Hindi pwedeng isa dyan, iiwanan mo, tatalikuran mo. Both yan dapat na-apply natin sa ating church. Love with truth. Grace with discernment. Yes, dapat in-extend po natin yung grace sa bawat isa, pero maging discernment po tayo. And unity with doctrinal fidelity. Dapat ang pagkakaisa po natin, hindi po yung masaya dito, magkaisa tayo. No, hindi po. Ang ating unity po ay sa doktrina, mga kapatid. Sabi diyan, Ephesians chapter 4. Maganda, bukas po tayo ng isang verse po. Ephesians chapter 4. Okay? Ephesians chapter 4 po. At actually, ang goal po naman talaga ng Bible po ay magkaroon ng Sabi diyan, Ephesians chapter 4. Kaya po siya nagbigay ng, sabi diyan, babasahin ko verse 11. Ephesians chapter 4, buksan po natin, verse 11. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. At ito po yung goal, till we all come. Saan? In the unity, saan? Of the faith and of the knowledge of the Son of God. Magkaroon ng panahon, darating panahon na ang body of Christ, yung mga believers po, ay darating sa isang pananampalataya and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. So, kaya't kailangan nababalansi po natin po ito. Why this truth must be taught today? Okay? Sabi ni Kristo sa Matthew chapter 7, verse 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. In simple words, ito po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Jesus is telling us, wolves are already near the sheep. Nung sinabi ng Panginoon na mag-ingat kayo sa mga false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ibig sabihin ni Kristo dyan, nandyan na sila, malapit na. Wolves are already near the sheep. Ito pa, wolves look harmless at first. Kasi nakadamit ng sheep's clothing eh. Okay? Ano pa po? Wolves cause damage if not stopped. Mga minamahal. Kaya nga sabi ng Panginoon, beware. Ano pa po? In many churches today, leaders avoid this topic.
ina-avoid nila to bagamat nakalagay doon na yung warning. Balikan natin ito. Sabi ng Panginoon, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Bakit ina-avoid nila itong topic na ito, mga kapatid? Ito pong dahilan. They want peace at all cost. At yun naman din talaga naman ako din po, mga minamahal. Ayoko ng pakikipag-away, pakikipag-debate. Pero tinan po natin po ito dito sa presentation ito. They fear division. Alam niyo bakit ina-avoid na ituro itong wolves in the churches? Unang-una, they want peace at all costs. Okay? They fear division. Ayaw nilang ma-divide yung mga brethren. They value numbers, ito po, more than truth. Natatandaan ko po noon nung meron kaming pinuntahan na isang pastor po diyan sa Pasig. Siya po isa sa pinaka-leader po ng isang organization po, Baptist organization sa buong Pilipinas. At napakalaki po ng under po niya. Ngayon po, siguro baka nasa 2,000 na mga pastors po yung nasa ilalim po niya na pamumuno po nitong pastor na to. Pero that time, siguro mga nasa 700, 500 na mga pastors ang nasa kanyang organization. Sinare po namin sa kanya po yung right division. Ipinakita po namin sa kanya ang may dispensation sa Bible, ipinakita po namin marami siyang tanong. Ito po yung close, meeting with yung pastor po na yun. At nakita po niya, mga kapatid, itong pastor na to, hindi ko na po banggitin yung pangalan niya, na talagang sabi niya, talagang totoo yan, mga kapatid. Kaya lang, mahirap pagka inakap ko yan. Maraming mawawalan ng mga miyembro ko sa church namin. Marami ako mawawalan ng kaibigan. Why this truth must be taught today? You know, ang problema, ina-avoid nila itong topic na to because they value numbers more than truth. Mas pinapahalaga nila yung bilang kaysa sa katotohanan. Yun po yung nakakalungkot, mga minat. But the Bible teaches us that real unity is built on truth, not on silence. Okay? Ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse number 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them, mga minamahal. Let's go to point number 8, practical lessons for the local church po. Punta tayo dito. Ano ba yung practical lesson na dapat nating matutunan dito sa chapter 1? Wolves among the flock, a biblical reality. Number 1, churches must abandon the assumption that it cannot happen here. Alam niyo, mga kapatid, huwag nating i-assume, hindi mangyayari sa church namin yan. Yung sabihin, hindi seryoso sa ang ating Panginoon nung sinabi niyang, beware of false prophets which come unto you in sheep's clothing. Ibig sabihin si Apostol Pablo sa Acts chapter 20, for I know this, that after my departing, ibig sabihin, hindi siya seryoso doon, mga kapatid, nung binibigyan niya po tayo ng warning. Huwag nating isipin yung, alam niyo, itong churches must abandon, iiwanan natin yung assumption na yan na hindi mangyayari sa amin yan, evangelist. Paano ka nakakasiguro? Okay? Baka hindi mo alam eh. Kasama mo na siya palagi. Amen? Okay? Churches must abandon the assumption that it cannot happen here. Number 2, not everyone who speaks well is teaching truth. Karamihan nga po sa mga false teacher ngayon mga teachers, mga false pastors po ang gagandang magturo pero nakakalungkot, wala pong katotohanan ng salita ng Diyos. Maten po kayo sa Sabado po. The undeniable consistency of the scripture po. Not everyone who speaks well is teaching truth. Number 3, believers must listen carefully and compare teaching with the scripture.
Yan po yung sinasabi ko doon sa Bible study ko noon sa Santa Maria. Kasi actually, nabutan na po namin silang nasa isang church po sila. Napaka-faithful po nila doon. Yung pinakapanganay po, siya po ang pinaka-leader ng team, ng worship team, praise and worship. Yung nanay po, siya po ang pinaka-leader ng mga adults po. Believers must test teaching, not personalities. Hindi po yung personalidad ang ating pagbabasihan. Hindi po. Kundi ano yung tinuturo niya, yun po sinabi ko dun. I-test ninyo sa Bible kung talaga bang biblical ba, nasa Bible ba yung tinuturo niya. Ito po yung practical lessons po na dapat po nating makuha dito sa lesson po ito. Believers must listen carefully and compare teaching with the scripture. Kaya nga, sa Acts chapter 17, pumunta po tayo sa Acts chapter 17. Anong ginawa ng mga kapatiran dito sa Berea? Okay? I hope na tama po yung memory ko, no? Acts chapter 17. Pag medyo nagkakaedad na po tayo, medyo pumapalya na ng konti yung aking memorya. Acts chapter 17, ito po, yan, buti na ano po. Verse 11 po. Buksan po natin, Acts chapter 17, verse number 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Ang ginawa nila, pinakinggan nila. And then they searched daily kung talaga bang nasa scripture ba yung sinasabi ng pastor na to. Believers must listen carefully and compare teaching with scripture. Believers must test teaching, not personalities. Hindi po ang pagbabasihan natin yung personalidad ng pastor ng tuturo, kundi ano ba yung tinuturo niya. Mga kapatid, mahalaga po kasi po yun eh. Number 4, leaders must guard both their life and doctrine. Tayo po ng mga leaders po, dapat binabantayan po natin yung buhay natin at yung doktrina natin. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 4:16, take heed unto thyself and unto the doctrine. Mga kapatid, mga minamahal po. Then, let's go to the conclusion po nitong ating wolves in the churches po. Dito sa ating chapter 1. Conclusion po. Wolves in the church do not mean the church has failed. Hindi po nangangahulugan na may mga wolves po sa mga local churches ay nag-fail po yung church na yun. Hindi po. It means the Bible is true. Jesus warned us because He loves His flock. Our response should not be fear, but faithfulness. Maging tapat po tayo sa salita ng Panginoon, not blind trust. Kasi ang daming sumusunod, pero bulag na pagtitiwala ang ginagawa ng ibang mga tagasunod. But biblical discernment. But biblical discernment. I-close ko po dito po sa ang ating lesson ngayong gabi dito sa chapter 1. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians po. 1 Corinthians po ang ating mga Bible. Dali po ha. Okay. At I hope na maging kalakasan po sa atin itong bagay na to. Okay, sandali po at tinitingnan ko po yung 1 Corinthians chapter 1. Tingnan ko po muna po ha. Chapter 2 po, chapter 2. Chapter 2 verse 13. 1 Corinthians chapter 2 po, verse 13 po, tayong lahat. Sabi ni Pablo, which things also we speak. Maganda itaas natin ng konti. Verse 10 po. Mas maganda itaas po natin ng konti. Verse 10 po. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Verse 11, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world,
But the Spirit which is of God, ang natanggap natin the moment tayo na-save, yung Espiritu ng Diyos eh. After you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Okay? Bakit natin natanggap yun? That we might know the things that are freely given to us. So, walang dahilan para hindi mo malaman yung kapahayagan ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang banal na Espiritu. Verse, paano po ito? Verse 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Paano po magturo po ang isang man of God? But which the Holy Ghost teacheth. Kailangan kung paano magturo yung Holy Spirit. Ganon din po yung kaparaanan na pagtuturo ng gagawin ng isang lingkod ng Diyos. Paano? Comparing spiritual things with the spiritual. So kaya, ang ating magiging test po ay ang salita ng Panginoon. Lahat po ng kanyang mga pagtuturo, lahat ng kanyang mga sasabihin, kailangan po grounded po sa salita ng Panginoon. So I hope po na naging pagpapala po sa atin po itong chapter 1, mga minamahal. At stop ko po yung ating pong PowerPoint at maraming salamat po, brethren po, sa gabi pong ito. Tayo po ngayon ay, kanina nasa 30, biglang naging 20 na. Okay, maraming salamat po, brethren po, sa bawat isa. Yan, naging 31. So, purihin natin ang Panginoon. At ipanalangin po ninyo na, kung ulitin ko po, no, yung mga medyo na late po na hindi po naabutan na pakinggan yung announcement ko po. Sa Saturday po, April 18 po, ay inaayayahan po namin kayo na mag-join po sa amin sa Batasan at makita po ninyo paano po ba natin, paano ba tayo, alimbawa, may narinig ka o ititest mo yung iyong paniniwala. Paano ba ninyo masusubukan ang iyong paniniwala na nasa Bible? Kailangan consistent po yung Bible na binabanggit niya po yun. Okay? Dahil lahat po ng mga kulto, dampot lang ng talata at nagkaroon na siya ng conclusion. Hindi pwedeng mag-build ka ng doktrina mo dahil lang sa isang verse. Kailangan aralin mo ba yung flow, yung consistency ng scripture. Because sa atin, kahit po mga pastor, makaka-relate po dito eh. A text without context, i-pretext. Ibig sabihin, majority po ng mga doktrina ng mga churches ngayon is out of context. Kumuha lang ng isang talata, nagkaroon na siya ng conclusion doon. At hindi po ganoon po ang biblical na katuruan sa Biblia. Kailangan alamin natin yung consistency ng scripture talagang tumutukoy doon sa paniniwala natin. Okay? Ganun po ang aking prinsipyo. Bago ko tayuan ang isang paniniwala, ang isang doktrina, kailangan binaback-upan ng maraming mga talata ng Bible po, mga minamahal. Okay? Binaback-upan po ng maraming mga talata po sa Biblia po, mga kapatid. Okay? Kaya't mahalaga po yung bagay po na yon. So with that po, ay maraming salamat po, mga kapatid. I-end ko muna po yung ating stop record po muna po ko.